Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo man kayo ngayon nandun, Ngayon po ay ano bang araw ngayon? Biyernes. Thank God it's Friday. Happy Friday po mga kasamang Pinoy. At ngayon po umaga ay papasok na tayo ng trabaho. At pagkatapos nito, another 2 days, 2 days na namang walang pasok. Alright, so kamusta po kayo diyan sa Pilipinas? Ay, may mga balita na ako diyan. Hindi pa rin po mukhang ang tawag dito, ini-insist talaga ng mga maka-Duterteng kampo ng mga Duterte na wag nang talakayin ang impeachment sa Senado. Alam ko pong tayo po ay karamihan sa inyo ay nananawa ng pag-usapan to, dahil paulit-ulit na lang, hindi naman titinag si Chis Escudero at ang ilang mga senador. Pero kung tayo po ay titigil at tayo ay mananawa sa kakakalampag sa mga taong nasa gobyerno na hindi ginagawa ang kanilang trabaho na mandato ng ating konstitusyon, dapat po nating ituloy ang ating pangangalampag, dahil kung titigil tayo, ay sasabihin ng mga yan, mananawa din yung mga yan, pabayaan na lang natin yan. So ganyan na lang ng ganyan ang mangyayari sa ating gobyerno. Hindi na talaga tayo asenso, kaya patuloy po natin kakalampagin natin patuloy ang ating mga empleyado ng gobyerno, na tayo ang nagpapasahod dahil sa ating mga taxes, so kakalampagin natin sila hanggang sa gawin nila ang kanilang trabaho. At kung hindi man nila gawin trabaho nila, ay dapat po silang tanggalin. So tinitingnan ko ito. Alam niyo po dito sa impeachment na to kung ano ang lumalabas na termino, katulad ng forthwith. Ayan, forthwith po, yan po ay legal na termino. Yan po ay talagang maliwanag, ibig sabihin agad-agad, Pero meron po itong huling lumabas. Ito, alam naman natin na meron na lumalabas na may mga lumabas na daw pong proposal, proposal sa Senado na wag nang itigil na nga daw yan, yung tinatawag nating impeachment. Ang tawag po nila ay de facto dismissal. De facto dismissal. Alam niyo po ay ating ni-research, alam ko po yun, de facto, or which means in fact, dismissal ay siyempre dismiss. So ano ibig sabihin nun? De facto dismissal, in reality dismissed. Okay? So by the term in reality it is dismissed. So let's see, ano nga ba talaga sinasabi ng AI? Artificial Intelligence. So tinanong ko po ang AI kung ano ibig sabihin ng de facto dismissal. Ang sabi po ng AI, in a legal context, de facto means in fact or in reality, indicating a situation that exists practically, regardless of whether it is officially recognized by law. A de facto dismissal, therefore, is a dismissal that has occurred in practice, even if it doesn't meet the formal requirements for a valid dismissal. Formal legal requirements for a valid dismissal. So ibig sabihin po nito ay parang gusto ng mga nagpapakalat na yan na i-dismiss ang impeachment complaint, kahit na ang dismissal ay labag o walang basihan sa batas. Di ba? So ibig sabihin, I think they are recognizing yung mga
Duterte camp na yan o yung mga gustong ma-dismiss ang kaso, they are recognizing that trial should have proceed forthwith. Ibig sabihin, dapat noon pa tinuloy na yan. Doon pa tinuloy na yan. Yan ay naaayon sa ligang batas. At naiintindihan nila na ang pagtatry o ang trial na dapat ginawa nila o dapat gagawin nila ay siyang iniuutos ng konstitusyon. Siya ang inuutos ng konstitusyon. Pero gusto nilang i-dismiss. Na alam din nila na it doesn't meet the formal legal requirement. Na hindi naaayon sa batas. So, napapansin nyo talagang binabaraso, Binabaraso ng mga against impeachment na hindi na matuloy ang impeachment laban kay Sara Duterte. Binabaraso kahit walang basihan sa batas. At alam ng mga senador na yan. Kaya lang, binabaraso nila. Na para hindi matuloy. Kaya nga tinatawag na lang de facto dismissal. In reality daw, dismiss na. Kahit walang legal process o legal requirement kahit labag sa batas. Di ba? Yan po ang trabaho ng mga senador na yan, ng mga maka-Duterte. Pag hindi na nila kaya sa legal, babarasuhin na, matuloy lang ang kagustuhan nila. Okay, mga kababayan, ito pong ating konstitusyon ay ang pinakamataas na batas. At lahat po ng batas ay dapat naaayon sa konstitusyon. At pag hindi po nangyari ang sinasabi ng konstitusyon, ay ano pa susundin natin? Lawlessness na. Wala nang batas. Alright? Ang pagtatry po or ang pagbibista ng impeachment, wala po diyang sinasabi na pwedeng i-dismiss. Wala pong sinasabi sa konstitusyon natin na po pwedeng i-dismiss ng mga senador na yan at hindi aktuhan ang impeachment na yan. Ang naandiyan po yung kanilang obligasyon na trial should forthwith proceed. Ibig sabihin, ang pagbibista ay dapat ituloy agad o gawin agad-agad. Dapat ituloy agad-agad. Yan tawag po namin dyan sa batas. Ayan po, ang trabaho nila ay ministerial duty. Ministerial duty. Meron pong dalawang duty. Isang ministerial at saka yung isa ay discretionary. Ministerial and discretionary duty. Ang discretionary duty po, ayan po yung merong choice ang taong sinasabihan, ang tao na may obligasyon. It's either obligasyon niya o gawin niya o hindi. Pwede po siyang magdesisyon, pwede siyang mamili. Yan po ang discretionary. Pag sinabi pong ministerial, ang ibig sabihin po nan, wala po siyang pwedeng choice kung hindi gawin. At kasama po yan sa sinumpaang tungkulin. So, yan pong paghihir or pagbibista sa isang impeachment complaint, yan po ay obligasyon or ministerial duty ng mga senador o ng Senado. Ng Senado itself. Okay? Na kailangan nilang ibista yan agad-agad. Pero hanggang ngayon po hindi pa. 4 na buwan ng mahigit, hindi pa rin. At sa tingin, marami pang nagsasabi na i-dismiss na lang.
So yan po ang ugali ng ating mga senador ngayon diyan. Na nakikita ko naman meron ng considering na may nagkakaroon po ngayon ng traction, ano? Nabubuhay na puli. Na dami na naman naglalabasan, ano, sa social media na nagagalit na kay Chis Escudero. Hindi ko naintindihan kung bakit ito si Chis ganito, no? Naglabas na po ng statement ang UP College of Law at ang mga iba pang mga universidad ng batas na sinasabing, hey, yung dismissal na iniisip nyo, bawal yan, hindi yan naaayon sa ating konstitusyon. So pag itinuloy nila yan, ay talagang ang mga tao ay nagsisimula na talagang manggagalit na, nagsisimula na naman pong magsimula na namang mag-ipon-ipon daw diyan sa January na, parang June 9, ano, if I'm not mistaken, diyan sa may CCP complex, na magmamarsad na papunta diyan sa Senado. So alam niyo ang konstitusyon, yung impeachment rules, ginawa yan para maiwasan na po yung paglaban ng mga tao sa gobyerno, no? Pag yung mga official talaga nakikita ng mga framers na yan, na ang mga official ay maaaring na maisipan nilang lumabag sa konstitusyon, o yung mga official na hindi nagtatrabaho, paano maalis, ano? Kaya po ginawa ang impeachment. Yung mga impeachment na yan ay para maiwasan ang pag-aalsa ng mga tao. So pag hindi nyo po ginawa yan, ay mag-aalsa na naman ng mga tao, katulad noong 2001, panahon ni Erap, ano? Yung okay. So ewan ko, napansin ko dito simula nung sinabi ni Sara Duterte na gusto kong matuloy ang impeachment, gusto kong dumanak ang dugo, no? Parang natakot ang mga senador. Bakit kaya? Baka dugo nila ang dadanak, ano? Hindi sa kayo. Baka naman baka hindi ko naman sinasabi na baka naambunan sila doon sa mga yan, sa mga pera na yan, at baka magsalita itong si Sara Duterte na sabihin ay yung mga pangalan na yan ay talagang alias ng ilang senador. Baka ho, hindi ko rin alam, hindi ko sinasabi yun. Nag-iisip lang po ako, ano? ay. Ano eh? So, again, wag po tayong manawa, ha? Wag tayong manawa na kalampagin yung mga taong yan. Nagawin ang kanilang obligasyon na naayon sa ating saligang batas. Dahil pag hindi po nasunod ang ating saligang batas, lawlessness will follow. Wala na po tayong dapat sundin. Yun ang masusunod. Yun lang ang dapat sundin natin. Hindi pa natin masunod. Yung pa kaya nga kung ano pang naandi yan, ano? Okay? Basic law. Please, obey our constitution. Follow our constitution. Alright? Ay mga tao po, wag tayong manawa na kalampagin yung mga yan. Okay? Maraming salamat po. Happy Friday and happy weekend. Bye-bye.